Siyempre may kasama ako ngayon. So ngayon lang ako nakalambing kung pwede kami mag-usap about sa negosyo. So ito yung nagligtas sa akin sa panahon ngayong pandemic. So ito yung nakatulong sa akin ngayong pandemic. So, ibig sabihin, hindi mali yung negosyo, mali ka lang na may-ari doon sa negosyo mo. To be frank and to be honest, hindi ka lang nakapag-adapt. Yung ituturo nila pwede pang makasama sa negosyo mo dahil nga mali. Pero ang pinakamaganda nun, nakaisip kami ng sistema na applicable and pwedeng ma-adapt ng kahit na anong negosyo. Hi guys, my name is Gideon Bao and welcome to my channel. Ayan, welcome mga ka-partner. So, ayun, nakikita nyo, nandito tayo ngayon sa studio. So, syempre, may kasama ako ngayon. Ito ay sobrang hirap kunin ng schedule dahil, laging wala, nasa meeting, laging may kausap. So, ngayon lang ako nakalambing kung pwede kami mag-usap about sa negosyo. So, please welcome my partner, my mentor, my coach, ito yung nagligtas sa akin sa panahon ngayong pandemic. So ito yung nakatulong sa akin ngayong pandemic, none other than Boss RDR. Ayun, welcome boss. Ayun, napagbigyan tayo ngayon. So yun, thank you so much sa napakatinding pag-welcome mo. No? Actually, yun nga, medyo nagiging busy tayo, especially in this time na marami sa mga lugar ngayon is under ECQ pa rin and most of them are MECQ. No? Pero business are still good. Okay pa naman ang mga negosyo natin ngayon and I'm happy to share valuable information and knowledge about business dito sa iyong show. Thank you. Siyempre, thank you boss. Kasi ganito yan, ang unang tanong ko kasi sa iyo ngayon partner, ano bang magandang solusyon sa, siyempre pandemic, Correct. Magandang solusyon ngayon sa mga negosyong may mga commercial space? Kasi ang daming nalulugi. Correct. Di ba? Ganun. So, ang pinakatinamaan talaga ng pandemic, yung mga may pwesto. Sobrang nahirapan talaga sila. Even kami na nung dumating tong pandemic, sobrang, alam mo yun, clueless ka kung ano yung mangyayari sa mga susunod na panahon, especially way back 2020, no? Pero before that, before the pandemic, so kumbaga, para masagot ko na mas maigi yung tanong ko sa'yo, time travel muna tayo. Ayan, para at least yung mga negosyante na mga nakikinig sa atin ngayon is maka-connect sila, maka-relate sila. Kumbaga, backstory muna tayo. Okay? So, way back March 15, 2020. So, naalala mo yan? Kasi ano yan birthday ng kapatid ko ng March 14. Umuwi ako ng Cavite. Tapos sabi magla-lockdown ng 15. Tama. 15. Okay. So, March 15, nagkaroon ng, di ba? Nag-announce ang president na magkakaroon ng lockdown. Okay. Before that, yung mga negosyo namin, actually, okay na okay. Napakaganda ng flow talaga ng business before. We are in a very good location. So, yung mga pwesto ng mga establishment namin, nasa talagang magagandang location sila. Tapos, syempre, dahil maganda yung location ng establishment natin, kasi we're talking about commercial spaces, di ba? Dahil maganda location ng establishment natin, ang daming taong dumadaan. So, high foot traffic talaga. So, doon kami umaasa ng sales sa mga passers-by, mga dumadaan, bibili ng milk tea, bibili ng iba pang mga produktong tinitinda namin. So, ganyan. So, high foot traffic. So, walk-in customers, talagang, kumikita ka talaga daily. Di ba? So, yung mga negosyante dyan, alam ko, nakaka-relate kayo, no? So, yun, daily, may income kami kasi mga tao, kumbaga, pagdaan sa amin, nakikita kagad yung store namin, nakaka-drop by sila, nakakabili sila. And, business is actually, alam mo yun, parang flourishing siya Napakaganda talaga ng negosyo before Kumbaga 2019, 2018, if you would recall, talagang ang ganda ng business sa mga panahon na yan Naka-focus kami lang mga negosyante na mga nakikinig at nanonood din ngayon. No? I'm sure makaka-relate sila dito. Naka-focus na lang kami sa operation Kasi established na yung business, naka-set up na siya operation, di ba? And then, of course, dahil nga ganon,
profitable yung negosyo. No, Kumikita kami araw-araw. So, everything is good and everything is well. Now, March 15, 2020, nung in-announce yung lockdown, nung una, positive pa siya sa mga negosyante. Kasi for the longest time, kagaya namin, nag-ooperate kami. More than, yung iba more than a decade na nag-ooperate na negosyo eh. Marami sa mga negosyante, 10 years, 20 years, 30 years na nandun yung negosyo nila eh. Kumbaga, established na yun eh. So, kumbaga, hindi masama na magkaroon ng lockdown, lalo na kung mabilis lang yan. Siyempre, yun ang expectation ng mga negosyante. Parang 1 week lang siguro yung lockdown na yan. After that, okay na. Parang 2 weeks lang yan, 3 weeks lang yan, 4 weeks lang yan. Here comes, reality kicks in. 1 month na, naka-lockdown pa. 2 months na, naka-lockdown pa. 3 months na, naka-lockdown pa rin. So after 3 months, yung 3 buwan na wala kaming kinikita, kailangan naming pasweldohin yung mga empleyado namin, kailangan namin magbayad ng renta, kailangan namin magbayad ng mga operational expenses like kuryente, internet, at tubig, talagang bagsak. As in, alam mo yung lubog na lubog talaga yung negosyo. As in, talagang wala. Alam ko marami dyan, mga ganyan na na-experience nila eh. Naging complacent kasi. Kasi dati ang focus is operation, okay na ako. Kumikita na ako daily, di ba? Operation, production na lang, antayin na lang yung mga produktong dumating, tapos ititinda mo na lang. Doon kasi nakafocus yung maraming negosyante. Doon nakafocus before the pandemic. Kaya nung tinamaan ng pandemic, syempre, for the longest time, hindi na kami nagma-marketing eh. Kasi established na nga yung business namin. So, nagkaroon talaga ng malaking problema. Okay? Yung pagiging complacent kasi dun sa sitwasyon na lahat naman tayo eh. Majority ng mga negosyante naging complacent sila. So, yun talaga. And then, the sad part is, dahil hindi nga kumikita yung negosyo, we are losing lots of money. Lahat ng mga negosyante, lugi, lubog, baon sa utang yung iba, ganyan na nangyari. At hanggang ngayon, hindi pa rin nakaka-recover yung mga yan. Marami sa mga negosyante ngayon na hanggang ngayon parusa ang inaabot, no? So nawawala na ng pera. Nagamit na yung savings, nagamit na yung emergency funds, and then here comes, kailangan mo ng mangutang. Yan ang sad truth about being an entrepreneur this time of pandemic. Kailangan mo ng mangutang ng pera, 'di ba? So imaginein mo to yung negosyo mo nalulugi, hindi mo alam ang gagawin mo kung paano mo i-recover tong negosyo mo dahil panay nga lockdown, panay ang mga restriction. And then here comes, mag-ooperate ka na, nangutang ka ng pera, babalik ka na naman ulit dun sa old process mo na nakasanayan mo before, na hindi nga profitable. Hindi na pwede. Hindi na pwede sa panahon ngayon. So kaya bleed ng bleed talagang, alam mo yun, tapo ng pera talaga. 'Di ba? So, anong nangyayari sa mga negosyante ngayon? Nakakalungkot mang isipin, sobrang laki na ng mga utang ng marami. Nagkautang-utang na kasi lost na sila eh. Hindi na nila alam kung anong gagawin na nila eh. 'Di ba? And then, of course, yung iba diyan, give up na nila yung negosyo nila. Alam mo 'yon? Nagpalit na lang sila ng business. Ayun yung masakit. 'Di ba? Minahal mo 'yun eh. Kumbaga, walang iniba sa asawa yan eh. 10 years kayo nagsama niyan eh. 10 years kang pinapaligaya niyan eh. 10 years kang binibigyan niyan eh. 10 years kaya nagpo-provide sa pamilya mo eh. Tapos kailangan mong isara. So, yun yung pinakamahirap sa maraming negosyante ngayon na ganyan yung na-experience. Diba? Actually, ito hindi mali yung negosyo kung iisipin mo na negosyo nila before, hindi mali yun. Alam mo kung bakit? Isipin mo to 10 years ka nang nag-ooperate. Yung iba 20 years. Yung iba 30 years. Or maybe some are more than 30 years pa na nag-ooperate yung negosyo na yun. Minsan nga, parang inherited na negosyo. Namana na. Namana so, ibig sabihin, hindi mali yung negosyo. For the longest time, kumikita yan. To be frank and to be honest, hindi ka lang nakapag-adapt. Yung mga maraming negosyante, hindi lang sila nakapag-adapt dun sa new business normal setting. So, ibig sabihin, hindi mali yung negosyo, mali ka lang na may-ari doon sa negosyo mo kasi complacent ka. Yan yung kailangan tanggapin ng mga negosyante ngayon. Ang galing Totoo. Kailangan nilang tanggapin yan. Kailangan mo munang tanggapin na may pagkakamali ka.
Kasi nagpahinga ka eh. Kasi akala mo 1 month lang, 2 months lang, 3 months lang eh. Ngayon nawawalan ka ng pera, nagrereklamo ka. Wala ka namang ginawa nung mga panahon na kailangan mong mag-aral, kailangan mong, marami kang pwedeng gawin sa loob ng bahay eh. Yung iba ginawa, pero hindi nag-execute. So ano nangyari? Negosyo mo ngayon, sarado. Di ba? So kung magpapalit ka ng negosyo, babalik ka lang din sa dati. Sa simula. Because history will always repeats itself. Mali ka na may-ari. Yun yung dapat na fact na tanggapin nating mga negosyante na kaya tayo nalugi, kaya tayo na bankrupt, kaya tayo nawala ng pera, hindi kasi tayo nakasabay dun sa new business normal setting. Tama. Kasi maraming ang ganyan eh. Kaya ngayon, kasi ang dami nagtatanong sa akin ng mga negosyante din na kaibigan na ano ba yung magandang solusyon na, or advice mo na lang na pwede nilang mabaon ba o matutunan dito? Ano yung pinaka-best advice dyan? Okay, good question. Siyempre, dahil new. Ibig sabihin new, bago. Business normal. Kung may new normal, may new business normal din. Hindi po pwedeng walang business normal. So, ibig sabihin, yung business normal na applicable sa panahon natin ngayon, kailangan mong, number 1, mag-aral. Aral ka, humble down ka. Hindi na pwede yung process mo before na traditional ka masyado. Hindi na po pwede yung old ways mo dati na uupo ka lang sa pwesto mo, sa location nyo, at magdadatingan na yung customer. Hindi na pwede yung process na gano'n. Pandemic eh. Diba? Kasi nga, pandemic eh. Diba? So, ibig sabihin, study. Mag-aral ka. Ano ba yung innovation? Ano ba yung pwede kong gawin na pwede kong mai-apply sa negosyo ko? Second thing that you have to do, dahil alam mo na, yung sitwasyon natin ngayon, nag-aaral ka at kailangan mong mag-adapt. Ibig sabihin, copy business kasi yan eh. Kung halimbawa, negosyo mo dati, hardware. Sanay ka na, nakaupo ka sa pwesto mo, nag-aantay ka ng bibili ng pako ng ano. People come and go, gano'n. People come and go. Bakit hindi mo subukan magbenta sa Shopee, sa Lazada, sa ibang marketplaces? Online. Kasi makakarating yung produkto mo sa mga tao na kahit na nasa loob sila ng bahay. That's just a basic example. Kung may restaurant business ka hanggang ngayon, nag-aasa ka pa rin, nabubuksan mo yung restaurant mo at mag-aantay ka ng mga customer na kakain, bawal nga nagkakatipon-tipon ng tao. Bawal nga dine-in eh. Bawal ang dine-in. So, ibig sabihin, irehistro mo na yan sa Foodpanda, GrabFood or Lala Food. Yung mga ganong klaseng adaptation, makakatulong yun para makasurvive eh. Now, the question is, pag nakapag-adapt ka na, ano kailangan mong gawin? Kailangan mo ng experience. So, you have to execute everything. You have to take action. Hindi po pwedeng nag-iisip ka lang na napako ka na lang doon sa iniisip mo na lagi ka na lang nag-iisip. So, analysis by paralysis yung nangyayari sa'yo. Di ba? Napaparalisa ka na, hindi mo na alam gagawin mo. Hilo ka na, di ba? So, you take action and mag-experiment, hindi masama. Sa mga negosyante ngayon, huwag kayong matatakot na dahil hindi kayo sanay doon sa new business normal setting, hindi ka nasasabay. Kailangan natin sumabay. Kailangan natin makasurvive as entrepreneur. Diba? Yun yung, para sa akin, start, adapt, execute, take action. Yun yung pinakamaganda. Yun yung pinaka-solusyon. No? Pero marami rin kasi dyan, yung mga talagang traditional, medyo hirap talaga sumabay dyan. Tsaka yung sinasabi mo kanina, hindi naman kasi di ba kailangan namin sumabay, lalo na yung mga bago, di ba? Yung sa mga luma. Kasi parang ano yan eh, kung hindi ka susugal, parang hindi ka naman negosyante. Alam mo naman yan eh, bago ka nagnegosyo, correct, hindi mo alam yung magiging outcome yan. So, kailangan talaga natin, tama, study, adapt, execute. Yun. Tama. Top 3, no? Ayan. Yan ang top 3 na kailangan ngayon. Yes. Di ba? Ito naman, paano mo malalaman kung credible yung provider, ganun? Okay. So, maybe you are pertaining with doon sa mga pwede natin hingan ng consultation. Oo, paano mo malalaman, di ba? Oo, kasi siguro kaya mo natanong yan, para doon sa mga hindi techie, hindi sila marunong mag-online, wala silang alam sa process na bago ngayon, di ba? Ang dami kasing ganun eh. Ayun yung mga traditional. Ayun yung mga traditional, di ba? Maybe that's what you're asking. Tama ba ako? Tama. Okay. Ganito yan. Kung maghahanap kayo ng
provider ng services. Kasi marami niyan eh. Rampant ngayon yan. Sobrang daming mga negosyante ang kumukuha ng mga services. Para at least, gagawin ko pa din yung traditional way of my doing business, pero meron akong other source of income na hindi ko na kailangan pag-aralan from the start. So, meron na akong provider. Okay? Yung nagbibigay ng serbisyo sa atin. O yung nag-guide sa'yo. Para kang sa sitwasyon kasi ngayon, aminin man natin o hindi, kahit sobrang tagal mo na sa pagiging negosyo, para kang baby ulit. Di ba? Ang baby, ano ginagawa? Kinakadi yan. Hanggang sa matutong gumapang yan, matutong maglakad yan, marutong tumakbo yan. Babalik ka ulit dun sa basic eh. Di ba? Basic principles of doing business. Kumbaga, start ka ulit dahil hindi mo naman linya. So, ano kailangan natin gawin? So, kung maghahanap tayo ng mag-guide sa atin, we make sure that number one, na experience niyang maging traditional din, kagaya mo. Hindi kasi po pwede na yung process na makabago ngayon, i-apply sa negosyo mo, hindi rin yan magtutugma eh. Kasi bakit? Traditional ka, ito yung makabago, walang gitna. Tama? So, dapat may gitna na yung service provider na kukunin mo, na pwede mong hingan ng advice, pwede ka magpaturo for expansion, kung paano ba yung mga bago ngayon, di ba? Ang pinakatama, may experience sa traditional, may experience sa social media or online marketing, yung dalawa na yun, na pag-combine niya. Tapos, nagawa niya sa negosyo niya. So, yun yung pinaka-dapat basihan mo. Ano ang experience niya sa negosyo? Kung yung mga nakikita lang natin sa Facebook ads na mga nagtuturo, o matututo ka online, makaka-recover negosyo mo, o matututo ka ganito, kikita ka ng malaki. You know, hindi kasi experience-based eh. So, basically, what will happen to you, pag yun yung ginawa natin, ang mangyayari sa'yo is, yung ituturo nila pwede pang makasama sa negosyo mo dahil nga mali. Well, hindi siya experience-based. Okay, so dapat yung provider na kukunin natin, yung tutulong sa atin, kung maghahanap tayo ng mentor or ng coach na tutulong sa atin para ma-recover yung business natin, dapat sila may experience sa traditional at combination ng online, yung makabagong sistema or social media. So, yun siya. Diba? So, ganon. Dapat may experience. Siyempre, dapat yung provider mo, they will provide you convenience. Hindi kasi po pwede na yung tutulungan ka nila sa lahat ng process mo. Pero at the end of the day, ikaw ang mag-execute, ikaw ang gagawa. Mahirap yun. Meron bang ganun ngayon? Actually, marami niyan. Maraming pwedeng tumulong sa'yo, pwedeng mag-guide sa'yo, pwedeng magbigay ng mga application or process or new process. Marami niyan. Actually, isa sa mga business ko is yung nagbibigay ako ng tulong sa mga negosyante na gusto nilang makarecover sa business nila. Kasi ako mismo na-experience ko yun eh. Na-experience namin nalulugi for how many months. Na-experience ko ma-expire ng products worth 800,000. Na-experience ko magsara ng opisina. Dahil hindi nga kumikita, kaysa magbayad ako ng renta, 2 opisina yan. Mindanao, sa Davao, yung isa sa Quezon City, Congressional Avenue. Gumastos kami niyan, 3 milyon mahigit. Mag-o-opening pa lang, pinandemic kami. Patay. Dahil nga nagkaroon ng lockdown ng 3 buwan, milk tea yung mga produkto namin before, ayun, mga nag-expire na yon. So, nasiraan kami ng mga produkto. So, ako mismo na-experience. So, kaya naman, gusto ko tong i-share sa mas maraming negosyante. 'Di ba? Kasi, nung pandemic, nung mga first stage, nung pandemic, depressed kami. 'Di ba? Kasi ikaw ba naman, malugi ka ng more than 3 million pesos, hindi ka made-depress. Mahihilo ka Pinaghirapan mo yan, pinagpaguran mo yun eh. Pero yung process na na-discover namin at yung ginagawa ko ngayon sa negosyo ko, yun dapat yung malaman nila. At willing akong i-share yan, actually, willing ako i-share yan ng libre. Okay? Baka isipin kasi ng mga viewers mo, hard selling tayo dito. Nagbebenta tayo. Hindi po. Willing akong i-share yan ng libre as long as they will just join to our community of business owners na para doon nagtutulungan. Alam mo yon, may bayanihan doon sa loob. Mag-share ako ng mga information for free kung paano nila, mga tips and trainings kung paano nila mai-recover at kikita yung negosyo nila.
libre yan. Willing ako ibigay yan. Kasi, kumbaga, nalulugi na nga yung tao eh. Nagsasara na nga yung mga branches niya eh. Sisingilin mo pa. Di ba? So, tulong talaga yan. Tulong na lang. No? Tulong talaga yan. Meron ka bang mga tips any tips na para maka-recover yung negosyo na mga nalugi? Di ba? Mga Yes. business. Diba? Okay. So, yan. Ang number 1 tip ko, kung malaki ang process ninyo, marami kayong branches, for example, mag-cut kayo ng operational expenses. Kung dati, ang isang store merong 5 hanggang 6 na empleyado, gawin mo na lang munang 3 ngayon. Kung restaurant business ka, kasi hindi naman masyadong nag-ooperate pa masyado ng normal eh. Tsaka kung mag-operate man, hanggang 30% capacity lang ang pupwede. So, gano'n, mag-cut out ka ng expenses. Yung mga location ninyo na hindi kumikita, give up mo na. Cut out of operational expenses. Ganun talaga eh. We have to accept that eh. Diba? Kailangan maging minimalist tayo ngayon. Ibig sabihin, kung ano yung pwede nating ikatipid, kung saan tayo kumikita, doon tayo mag-focus. Yung mga hindi nag-generate ng profit sa atin, i-give up na natin yun. I-give up na. Oh. And then number 2, collaborate with app services. Kagaya ng Grab, Foodpanda, Lala Food kung nasa food ka. Kagaya ng may mga produkto ka, collaborate o mag-ano ka ng Shopee, Lazada. Account, gawa ka ng account. Doon mo ibenta yung mga produkto mo, di ba? Yung iba kasi, baka kasi walang bumili o negative ka agad eh. Paano kikita? Negative ka agad. Hindi mo pa nasusubukan na i-post doon yung produkto mo sa Shopee at sa Lazada, negative ka agad. Hindi. Subukan mo muna, libre naman eh. Wala ka namang babayaran eh, di ba? And then of course, expand your knowledge about online system. Ang mundo natin ngayon, online na talaga pagdating sa negosyo. So, expand your knowledge, expand your wisdom about online business. Okay. And then, of course, number 4, ang number 4 na kailangan natin gawin is for non-techie person, mag-avail na lang kayo ng services. Yung mag-guide sa inyo. Mag-guide sa inyo. Ngayon, kung wala kayong pang-avail, edi mag-join na lang kayo sa community namin. Libre naman eh. Turuan pa. Tulungan. Tulungan. Pwede yun. So, that's the cheapest way. Diba? At least kahit paano, makakuha kayo ng tips and ideas kung paano may re-recover yung business. And then, of course, finally, alam mo, walang pinaka-epektibo dito eh. Ito na talaga siguro yung number 5. This is the most effective. Huwag kayong maninegative. Alam mo yun, marami sa mga negosyante ngayon, tinamaan ng anxiety, tinamaan ng depression. Yun yung majority na laman ng isip ng maraming negosyante ngayon. Hindi lang nagsasalita sa social media yan, kid. Takot, no? Hindi lang nila sinasabi yun kasi negosyante nga sila eh. Kumbaga nandun pa rin yung pride. Diba? Pero sa totoo lang, pagka nasa bahay na yan, kasama yung mga anak niya, kasama magulang nila, durog ang puso niyan. Nangyari ba sa yan? Nangyari sa akin yun. Nangyari sa akin yun. Sa lahat naman siguro na negosyante, nangyari yun. So, wag tayong mag-give up. Yun lang yun. That's the most important thing. Diba? Always remember na kung bakit mo inumpisaan yung negosyo na yun before at napakita mo yun before, kasi malalim yung dahilan mo eh. And you did everything that you have to do to make it profitable before, diba? Ang sipag mo dati, ganado ka dati, puro positive ang naiisip mo. Nagtatawag ka ng mga clients before. Pero ngayon, nung tinamaan ka ng pandemic, nag-iba ka na. Parang masyado ka nang naging negative. Puro na lang problema iniisip mo. Hindi. May solusyon para mabuhay mo yan. May solusyon para makarecover ka. Diba? Sabi nga nila eh, pagka gusto may paraan. Gawa ka ng paraan, collaborate, meet new friends, or look for mentor na makakatulong sa'yo mentally and emotionally sa business mo. Parang ako. Yan, ganyan, di ba? Mentally and emotionally sa business mo. Kasi yung iba, emotionally, durog na eh. Tama. So, pag nadurog yung emotional mo, mentally, wala ka na rin. Diba? Give up mo na. So, ganun yung dapat natin gawin. Huwag tayo maninegative. Do not give up. And wala ka naman pakialam eh. Bangon, no? Oo, bangon. Wala ka nang pakialam. Kung magkaroon ng pandemic, hindi ako susuko. Pandemic ka lang, negosyante Pandemic ka lang, negosyante ako eh. Di ba? Tama. Pandemic ka lang, negosyante ako eh. So, dapat ganun. Yun yung mindset ng mga negosyante sa mga panahon ngayon. Dapat yan ang isipin nila. Di ba? Huwag kang umiyak.
Huwag ka masyadong umiyak. Huwag ka masyadong maging madrama. Kasi pag masyado ka naging madrama sa buhay mo, magiging madrama talaga buhay mo. Tama. 'Di ba? Kung masyado kang naging malungkutin sa buhay mo, magiging malungkot talaga buhay mo. Isip ka ng paraan. Be creative. Be innovative. Be creative. 'Di ba? Learn how to adjust, learn how to adapt. 'Di ba? Stay positive at all times. And who knows, 'di ba? Malay mo, yung pandemic pala. Instead na disaster siya, maging blessing pa sa'yo. Tama. 'Di ba? Sa panahon na to kasi, alam mo, if I may share lang, no, ganun din yung nangyari sa business ko eh. So, I was so depressed. Tinamaan ako ng anxiety. Alam mo, before, naka-lockdown, grabe pag tinatamaan ako ng nervyos, nagbabike ako 2 oras, 3 oras, 4 na oras. Minsan, hindi ko na malayan, 6 na oras, isang buong araw na ako nagbibisikleta. Kailangan kasi pag uwi ko, pagod na pagod ako para hindi ko na maisip yung mga problema ko eh. Para matutulog na lang ako eh. Pero naisip ko, bakit ba ako nagkakaganito? Bakit ba ito yung mga tumatakbo sa isip ko? Eh, kumikita naman ako dati. Marunong naman ako ng online. So, nag-aral kami. Nag-aral talaga kami. In-experience namin. Nag-experiment kami. May natalo, may nanalo. Doon sa mga ginawa namin ng mga experimentation. Pero, ang pinakamaganda nun, nakaisip kami ng sistema na applicable and pwedeng ma-adapt ng kahit na anong negosyo. Yun yung willing akong i-share sa maraming tao ngayon. Na kahit na anong negosyo, pwede nilang i-apply yung process na ginagawa ko. Ano yan? Pwede mo ba sabihin yan? Hindi, saka na yun. Saka Mahaba na. eh. Hahaba eh. Sige, Hahaba sige, para sige. na tayo magte-training. Diba? Sige. So, yun. Diba? So, I believe that's it, kid. Ayun, syempre partner, maraming salamat. Ang dami kong natutunan actually, kahit ngayon lang tayo ulit nag-usap. No? Okay. So, ayun guys, mga ka-partner, ayun, sana nag-enjoy kayo at syempre sana may natutunan kayo sa amin ni partner. So, ayun, thank you and God bless sa inyong lahat. Kita-kits!